Isang minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Martes tayo ngayon na 23 na ng Abril 2024. Sa ulo ng ating mga balita, nagmabagang heat index ng 46 degrees Celsius naramdaman sa Puerto Princesa City. Danger level ng init naramdaman din sa mahigit 20 lugar sa bansa. Grass fire sumiklab sa NAIA, 19 na sasakyan nasunog. Alam ho ninyong problema sa mga airports natin, alang security. Dahil yung kumpanya na naglilingkod po sa CAAP, nagbibigay po ng security sa mga paliparan natin sa nakalipas na 2 dekada. Sinugi nung pang April 1. Kung ano ang dahilan, hindi natin alam. Pero Magkano ho bang damage dun ho sa sunog sa NAIA yan? Ay, Ginoo. Ano ba naman to, Secretary Jimmy Bautista? Hindi ka na ba nahiya? Noon, February 1, binulong nga tayo ng shutdown ng airport. Tapos ngayon, nasunog ng walang kalaban-laban ang mga sasakyang nakaparada lamang sa parking lot. Bakit? Alahong gwardya. Ilang airports pa, Mr. President, ang walang gwardya dahil ho dito sa mga kontratang hindi natin alam kung ano ang dahilan. Magkano ba ang pinag-uusapan nila? At bakit kinakailangan yan po ay i-terminate at kumuha ng mga jump order? Ay, alam mo ninyo, akala natin ordinaryong kwento lamang po itong sunog na yan sa NAIA, but yan po ay isang pagpapatunay ng incompetence ng mga hinirang hunang Pangulo para manguna o mag-manage ng ating mga paliparan. Ang Davao Airport, wala pong security. Ano pang mga pahon ng airport ang walang security? At baka hindi lang ho, grass fire kasi mangyari. Yun ho nakababahala ho dito. Sa harap ho ng mga kinakaharap na problema tungkol po sa terorismo o terrorist attack. Ayan, ang ating pong mga airport, vulnerable. BP Sara nagsalita na sa sentimiento ni First Lady Liza laban sa kanya. Pagdami ng Chinese students at iba pang mga nationality sa bansa, kinumpirma naman ng Bureau of Immigration. Pasaway ng PBA player sa EDSA bus lane, nag-I am sorry. Pero itinanggi nitong nanuhol siya. 3 katao sagatan sa sunog sa Pasig City, batang patay naman sa sunog sa Bulacan. Staff ng isang resort sa Cabancalan City, pinagbabaril, patay. Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating Maxion Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Magandang Umaga Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, nakaranas ng dangerous peak heat index na 46 degrees Celsius ang Puerto Princesa City sa Palawan. At 26 na mga lugar pang nakaramdam din ng heat index na nasa danger category. Ayon sa pag-asa, ang heat index na mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay nasa ilalim na ng danger category na maaaring magresulta ng iba't ibang heat-related illnesses tulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke kung magpapatuloy ang exposure sa matinding init. Batay sa computed heat index na inilabas ng pag-asa dakong alas 5 ng hapon kahapon, ang mga sumusunod na lugar ay nakapagtala ng dangerous heat index. Puerto Princesa City sa Palawan, 46 degrees Celsius. Aborlan sa Palawan din, 45 degrees Celsius. Birac, base po sa kanilang synoptic station sa Catanduanes, 45 degrees Celsius. Zamboanga City, sa Zamboanga del Sur, 45 degrees Celsius. Buenos dias sa ating mga kababayan. Dalas-dalasan po ninyo ang paliligo dyan sa Zamboanga, pero wag sa dagat, mainit. Sa Pili,
Camarines Sur, 44 degrees Celsius. Sa Iloilo City, 44 degrees Celsius. Dipolog, Zamboanga del Norte, 44 degrees Celsius. Ang Dagupan City, Pangasinan naman, 43 degrees Celsius. Ang Aparay Cagayan Station nakapagtala din ng 43 degrees Celsius. Ang CLSU Muñoz sa Nueva Ecija 43. Sangli Point sa Cavite, Coron Palawan, San Jose Occidental Mindoro, Masbate City, gayon din ang Rojas City sa Capiz. Lahat yan nakapagtala ng 43 degrees Celsius. Ang Synoptic Station naman sa Ninoy Aquino International Airport dyan po sa Pasay, nakapagtala ng 42 degrees Celsius. Sa Baler, bate po sa kanilang radar na nakastation doon sa Aurora, 42 degrees Celsius. Ganon din po ang naramdaman sa Kasiguran Aurora, ang Bulong sa Tanawan, Batangas, Infanta, Quezon, Daet, Camarines Norte, Dumangas, Iloilo, Catmalogan, Samara, Davao City sa Davao del Sur, gayon din po ang Cotabato City sa Maguindanao at Butuan City sa Agusan del Norte. Lahat po yan nakararanas na ngayon ng danger category ng init o heat index. 19 na nakaparadang sasakyan ang nasunog sa parking extension ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula daw ang sunog sa nagliyab na tuyong damo dahil sa tindi ng init ng panahon pasado 1:00 ng hapon. Sinabi ng Bureau of Fire Protection na malakas ang hangin kaya't lumakas ang apoy, mabilis na kumalat sa mga sasakyang nakaparada. Ayon naman kay Manila International Airport General Manager Eric Ines, walang nasugatan sa sunog at wala ring naapektuhang flights dahil malayo ang rampa sa open space parking extension. Muli magandang umaga po sa mga taga-Kaap. Ang tibay ng pagmumukha ninyo, ano ha? Again, kung nakalusot ho kayo doon ho sa kaso ho ng fiasco, yung news fiasco, nung bumigay ho ang sangkaterbang price ho ang naperwisyo, local at international, dahil po sa inyong kapalpakan, mukhang dito hindi na ho uubra. Dahil meron hong mga katibayan na ito po, itong sunog na ito, kaya ho lumala ay dahil po sa inyong incompetence. Isinailalim na sa state of calamity ang Iloilo City dahil naman sa epekto ng El Nino. Inaprobahan ng Iloilo City Council ang rekomendasyon ni Mayor Jerry Treñas at ng CDRRMO dahil sa krisis sa tubig sa lungsod. Layon ng deklarasyon na magamit na ng lokal na pamahalaan ang bahagi ng 12.5 million peso calamity fund para sa procurement at paghati ng tubig sa mga apektadong barangay. Ayon kay Treñas, bibili ang city government ng mga potable water para marasyonan ang nasa 23,000 katao mula sa 25 barangay na apektado. Nagsalita na si Vice President Inday Sara Duterte kaugnay ng sama ng loob sa kanya ni First Lady Araneta Marcos. Sa video message, sinabi ni BP Inday na may karapatan ang unang ginang na makaramdam ng sama ng loob at galit. Pero wala anyang kinalaman ang personal na damdamin ng First Lady sa mandato ni Vice President Sara bilang opisyal ng gobyerno. Sinabi pa ng Vice Presidente, pribado nilang pag-uusapan ng Pangulong BBM ang pahayag ng unang ginang para malaman ang susunod pang mga hakbang. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Yun, mahaba pa yun Actually, meron pa ho siyang mensahe sa ating mga kababayan na dapat ang pagtuunan ng pansin yung mga isyong kinakaharap ngayon ng bansa. Yan daw dapat nakapokus ang ating atensyon. Iminungkahi naman ang Bureau of Immigration na i-background check ang mga Chinese student na naiulat na dumarami sa Cagayan Province. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin kay Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, kinumpirma niyan dumaan naman sa tamang proseso, kumpletong mga dokumento ng mga naturang estudyante. Pero dahil sa agam-agam ng publiko na hindi nila inaalis ang posibilidad na may kakaabot talaga ang pagdami ng mga Chinese students. They were endorsed by a legitimate university
Bali, malaking paaralan po ito. And then they were also endorsed by CHED. So wala po tayong nakikitang hindi tama sa aspetong yon. Pero tama lamang po, marapat lamang din po na tingnan ito on the security side. Doon po sa interagency natin on foreign students, yung nakatingin po on the security side is NBI and NICA. So kung may mga agam-agam po when in terms of the location or the activities. Samantala, sinabi din ni Sandoval na hindi lang naman Chinese ang dumarami kundi pati ang iba pang mga nationalities. Ayon pa kay Sandoval, dahil ito sa pag-endorso ng mga paaralan para makarecover sa pagkalugi mula sa pandemya. Umaasa naman ang Bureau of Immigration na hindi magiging rason ang isyong ito para magkaroon ng diskriminasyon sa mga foreign students sa bansa. Sa totoo lang, itong mga foreign students na ito, nagbabayad doon ng dormitoryo, araw-araw din pong kumakain, nagpapasyal din po sa mga tourist destinations ng Pilipinas. Kaya, nako. Tinawag naman na isang propaganda war lamang ni Cagayan Governor Manuel Mambang lumulutang na sinasabing diploma for sale ang mga universidad sa kanilang lalawigan. Inamin ni Mambang na nasaktan siya lalo't maganda naman ang reputasyon ng kanilang mga eskwelahan at top-notcher ang kanilang mga estudyante. Ginit pa ni Governor Mambang na dapat sinisiguro munang totoo ang nakakalap na impormasyon bago magpalabas ng ganitong ulat. Sinabi pa ni Mamba na masakit ito para sa kanila at unfair para sa mga estudyante na graduate mula sa mga naturang paaralan. Tignan niyo po, tignan mo na nila naman, katulad nun, maglalagay sila ng figures na hindi naman totoo. It's so unfair for our HEIs po dito. It is so unfair also for CHED na nagpropromote po nito. Kami po ay, we are just playing host to all of this. Pero wag yun namang sirain ang aming mga institusyon dito na it took them, no? These are very, very old institutions, no? Na talagang, no, tignan mo na nila kung sino yung nagsasalita. Tignan mo na nila, confirm mo na nila kung totoo yung mga sinasabi. Because propaganda war po ito eh. Una rito iniulat na may mga foreign students nga po na nakakuha ng degree sa kolehiyo kapalit ng bayad na hanggang 2 milyong piso. Pinabulaanan din ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke ang paratang na ini-sponsoran umano nila ang mga Chinese students sa kanilang lungsod. Sinabi ng alkalde na pinupolitika lamang ang isyu dahil sa kaaway nila ang kongresistang nagpasa ng resolusyon para imbestigahan ang pagdami ng mga Chinese students sa probinsya. Ang amin pong pondo ay para po sa Tuguegaraweños. In fact, we cannot give funding to other places, no? Kinakailangan may mga barangay certificate ka na taga Tuguegarao ka. So I hope that clarifies that issue about the sponsorship. Bakit po niya inilagay yun kaagad sa reso? Doon po natin makikita na pinolotika po ito. Dahil pinangalanan kami. Kung mag-iimbestiga ka sa higher educational institutions, bakit mo pa idadamay ang local government unit na hindi mo kasi kaalyado? In fact, yung kanyang attorney, sinasabi pa sa radyo na huwag kang mag-alala, Mayor Myla, matatawag ka rin sa Kongreso. Una rito, naghain ka si Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara ng resolusyon noong March 20 para imbestigahan ang naturang influx. Pero sabi naman ng alkalde, mali ang impormasyong inilatag ni Lara at sinadya pa na ilabas ito sa gitna ng umuugong na sapin sa West Philippine Sea. So itong politiko na po na ito, pasensya na ho. Nagsasabi lamang po tayo ng katotohanan, ano? Naggawa ng resolusyon na sumasakay doon sa West Philippine Sea, irregardless, no? Irregardless kung ito ay makakapagdala ng additional tension sa national at foreign policy, no? Idinrag niya po ang politika ng Cagayan papuntang nasyonal, idinamay po sa West Philippine Sea, mali-mali pang impormasyon para mapansin. Sino ba Congressman Lara na yun? Ngayon ko lang narinig, may Congressman Lara pala. Ala kasing performance eh. Kaya, nagpapapansin nga naman na, Kong, parang that is disservice to your constituents. 1.8 million pesos nalaga naman ang tanim na marijuana sinira ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Naimbang dabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 Romy. Tuloy-tuloy at lalo pang pinag-ibayan ng Kalinga PNP ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga
Sa pinakahuling marijuana eradication operation sa Barangay Lukong Tinglayan, Kiringa, winasak ng mga operating troops ang 1.8 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana na sa katuparan ng operasyon sa nadiskubring plantasyon ng marijuana na may sukat na 700 metro kadrado at tinamnan ng humigit kumulang 7,000 fully grown marijuana plants. Lahat ng mga nasamsam na kontrabando ay sinunog sa mismong lugar ng operasyon pagkatapos itong maidokumento. Gemang walang naarestong cultivator ang mga operating troops sa naturang operasyon. Para sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Agina. Hoy mga mamis, laundry day today. Kunot no, kapag makapit, madikit at malupit ang bansa, all you need is pride. At mapahirapan ang self-concern pride, easy at worry-free naman ang laundry sa triple stain away formula. Tanggal ang matitinding bansa based on test sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, may nakadali na doon si 11,000. May winner na tayo sa ating mahiwagang tunog. Mamaya po i-anunsyo sa atin ni Tunog Master Mabel Aribe. Ambulance driver patay ng maaksidente sa motorsiklo sa Anda, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasanid si Kiamin sa ating makababayan dyan po sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuwasan, Sir Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang biktimang nakilalang si Francis Rakuya Chan, 32 anyos, may asawa, ambulance driver ng LGU at residente ng Barangay Karot sa bayan ng Anda matapos maaksidente sa motorsiklo. Ayon kay Police Lieutenant Edgar Berceles, duty officer ng Anda Police Station, minamaniho ng biktima ang kanyang motorsiklo sa kahabaan ng Provincial Highway sa Barangay San Jose. Angkas ang pinsan na si George Chan nang malus control ito sa Manubela matapos sumabit ang harapang gulong sa gutter sa palikong bahagi ng daan, sanhi ng kanilang pagsimplang kung saan napuruhan ng biktima. Kapwa ay sinugod ng MDRRMU ambulance sa magpinsan sa Bolinao Community Hospital kung saan idiniklarang dead on arrival ng attending physician si Francis, habang minor injury lamang ang tinamo ng kanyang pinsan at matapos lapatan ng lunas ang sugat nito ay pinauwi na rin ng mga doktor. Dagdag pa ni Lieutenant Berceles, posibleng ang sanhi ng aksidente dahil sa puyat ang biktima, bunsod ng ilang gabi ng pakikipaglamay nito sa kamag-anak nilang yumao. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Tinutulan naman ng PH Reclamation o Philippine Reclamation Authority ang alok ng Metro Pacific Tollway Corporation na bilhin sa 2.5 million pesos. 2.5 billion. 2.5 billion pesos ang government share ng pagpapatakbo ng Cavitex. Idiniin ng PRA ang kanilang commitment na mapangalaga ng national interest at legal integrity. Itinanggi rin ito ang umano'y hindi nila pagtugon sa offer o hamon ng revenue sharing agreement na project expenditures at authority para sa paghahain ng legal actions. Tinawag pa ng PRA na unfair, unreasonable at morally objectionable ang alok na acquisition ng grupo ng kumpanya ni Manny Pangilinan o ang Metro Pacific Tollways Corporation. Ang pagtablaan niya nila sa offer ay nagbibigay diin ang pagkilala ng Board of Directors ng PRA sa inherent inequity at unsuitability nito. Batay sa ulat ng Commission on Audit, sinabi ng PRA na napatunayan ang irregularidad kaugnay ng operational processes at revenue collection activities na inuugnay sa Cavitex Infrastructure Corporation, ang subsidiary ng Metro Pacific Tollways Corporation. Sakop po ba raw ng nasabing irregularidad ang iba't ibang aspeto ng revenue collection practices at non-compliance o misconduct. Una rito, sumulat na ang MPTC sa Department of Finance para daw sa full takeover ng Cavitex na isang joint venture ng Cavitex Infrastructure Corporation at ng PRA. Meron daw ho kasi silang 90-10 revenue sharing scheme sa pagitan ng CIC at ng PRA. Ang sinasabi ho ng PRA, taon-taon ang hindi binabayaran o nawawala ho sa gobyerno batay ho sa report ng COA, mahigit 2 bilyong piso.
na dapat ho'y napupunta sa bulsa ng taong bayan o sa kaban ng bayan, napupunta lamang po sa bulsa ng kumpanya ni Manny Pangilinan. Aba, lupit ano ha? Nagpahayag naman ang suporta si Senator Bongo sa propesyon ng midwifery at binigyan din ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga midwife sa healthcare system sa ginaganap na Regional Conference ng Philippine Society o Philippine League of Private and Government Midwives sa pakikipagtulungan ng Integrated Midwives Association of the Philippines sa Davao City. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng midwifery sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan, lalo ng pagtiyak sa kalusugan ng mga kababaihan at ligtas na childbirth practices. Ayon kay Senator Go, kinikilala niya ang walang sawang pagsisikap, compassion at kaalaman ng mga kumadrona upang matiyak ang ligtas at malusog na pagbubuntis ng mga nanay, mga naranasan sa panganganak at postnatal care. Sa nasabing okasyon, i-aanunsyo din ng Senador ang Chair ng Senate Committee on Health ang plano niyang ipasok ang panukalang batas na naglalayong i-update ang Republic Act 7392 o ang Philippine Midwifery Act of 1992. Iginit din ito ang pangangailangan para sa modernong regulasyon at na makatutugon sa kasalukuyang standards at iyakin na ang mga midwife ay may maayos na kagamitan sa pangangalaga ng mga ina at mga bagong silang na sanggol. Ayan ha. Kaya muli, ang mga Midwives Foundation of the Philippines ay kinukumusta ho natin ha. Oo. Tsaka yung Philippine League of Private and Government Midwives. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, Malu, biglang nawala eh. Sino yung makakausap natin mula ho dito sa... nawala. Paki-up mo nga uli. Naka-off dito eh. Ay mga misis, amoy araw si Monso pag-uwi galing na eskwela by Italian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ng Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Aba! Mahiwagang tunog. May winner na ang ating mahiwagang tunog. Kasama na natin ngayon si Tunog Master Mabel Aribe. Mabel, good morning. Good morning, Kuya Angel. At siguradong maganda rin ang morning ng ating winner ng 11,000 pesos ngayong araw. Wow! Sino yan? Oo. Ayan, congratulations sa ating winner na si Merlita Frigilania mula sa Bacoor, Cavite, na nakasagot ng ating mahiwagang tunog na neck fan na pinupukpok gamit ang pesel. Ay, actually, binigay na natin yung ibinigay na natin yung sagot na, na neck pan. Tapos pinupukpok. Ang hinahanap na lang natin ay pamukpok. Kahapon, giveaway na nga yung clue ko. Singtigas ng bato. Singtigas ng bato. Nadali na nga kaagad, Sir Angel. Anyway, congratulations. Ano pangalan ulit ng ating winner? Again, ang ating winner, congratulations, Merlita Frigilania ng Bacoor, Cavite. Yan. Sumagot na ba siya kung paano natin papadala yung price niya? Yes, sumagot na siya. Sige. Papadala natin yan via GCash. Bukas. Ayan. Teka muna. Bukas makakausap natin siya, Kuya Angel. Okay. Eto ngayon, marami nga, di ba, sabi nga natin, marami rin gustong sumali online. Paano ba sila po pwede sumali? Ay, madali lang, Kuya Angel. Kailangan lang nilang puntahan ang ating Facebook page live sa DZRH News. So, pwede silang pumunta sa ating Facebook page at i-search lang nila ang DZRH News. At halimbawa ngayon, nanonood na sila simula ng programang Magandang Umaga Pilipinas. Makikita nila yan sa ating DZRH News Facebook. May nakalagay dyan na Magandang Umaga Pilipinas with Angelo Palmones. At tapos, yan sa live na yan, sa Facebook live na yan, ay mag-comment lang sila, puntahan nila ang comment section, i-click nila yung live na yan, lalo na advantage to sa mga nanonood sa atin. Dahil pwede silang sumagot dyan, basta meron lang tayong isang condition, Kuya Angel. Dapat meron silang sharers badge. Anong ibig sabihin nun? Dapat i-share nila ang live na ito, kung saan sila nanonood ngayon,
sa ating programa. Ayun, ganun lang pala kasimple Yes. yun. Oo. So, Ganun dapat lang may sharer kasimple. badge. Ano, ha? So, ano yun, Ma'am Mabel? Separate ang premyo ng online at saka nung mga sasagot sa text line? Pwede. Pwede. Oo, pwede. Tig 1,000 sila. Depende Di sa ba? ating sponsor. Oo, tig 1,000 na sila para mas mabilis, di ba? Oo, at saka para mas Oo, maraming para matuwa. Mas mabilis. Oo, sige. Mhm. Oo, okay. At same lang ng ating format, Kuya Angel. Gayahin lang nila yung format natin na empty, pangalan nila, contact number and answer. Kahit wag na muna nila ditong ilagay yung kanilang address for security purposes. Pero ilagay nila yung contact number nila para makontak natin sila. Sa ano yan? Sa online? Natin sila. Sa online yan, online. Sa online ito, sa Facebook online. Sa Facebook online lang po ito. Okay. At again, siguraduhin na may sharer's badge. Napakadali lang po. I-share lang ang live na ito sa inyong mga Facebook. Ayun. Thank you. Maraming salamat, Okay. Mabel, ha? Si Tunog Mas. Angel. So bukas uli. Bukas meron na tayo uling tunog, Yes, mahiwagan tunog. Meron na tayong mahiwagang tunog at balik tayo sa 1,000 sa ating Facebook page at 1,000 sa ating text line. Ayan, thank you. Maraming salamat, Mabel, ha? Thank you, Kuya Angel. Back to you. Si RH54, Mabel Aribe, ang ating tunog master. Maganda umaga, Pilipinas! Congratulations muli sa ating winner na taga Cavite. Oras sa buong kapuluan, 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Uyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay. Magandang hapon po naman dyan po sa New York, USA. At ngayon po, actually, 22 pa lamang ho doon sa kanila. Happy birthday sa aking magandang kapatid, ha? Second to the youngest ho namin to. Oo. Si Rowena Cuerpo. Nandyan ho siya ngayon sa New York. Ayan. Ayan ho yung second to the youngest naming kapatid, Nang happy birthday. At sana nga matupad yung mga pangarap mo sa buhay, ha? Ayan. Maganda yung kapatid kong yan. Malaki lang mata. Dang, happy birthday, ha? Hindi ko na sasabihin kung ilang taon ng aking kapatid dahil malalaman na lagpas 40 na ako, ha? Ay, baka may mga lakad ho kayo. Huwag niyong kalimutan, ha? Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa mga households, ha? Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Nako, yan po yung mabangong isopropyl alcohol. Ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Lalong-lalo na sa mga kumadronang nandyan ngayon sa Davao para po sa 25th General Assembly ng Philippine League of Barbit and Government Midwives. Ginagamit po ito for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 34 ang kaso na ng heat-related illness ang naitatala ng Department of Health. Nako, meron na ring 6 na namatay. Detalye na balita mula kay RH15, Giselle Ricaport. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nakapagtalang kagawaran ng kalusugan ng 34 na kaso ng heat-related illness sa gitna ng El Niño phenomenon. Sinabi ng kagawaran na naitala yung mga kaso mula Enero 1 hanggang Abril 18 ng kasalukuyang taon. Nagmula daw yung mga kaso na yan sa Central Visayas, Ilocos Region at sa Sorsogon. 6 katao naman yung nakaulat na namatay, pero bineberipika pa ng kagawaran kung anong isinasawi ng nasabing mga individual. Una nang nagbabala ang Health Department na maaring mauwi sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke ang matinding init ng panahon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Pumapalo naman sa $890 million ang nawawala sa Pilipinas kada taon dahil sa pagtatapon ng recyclable plastic imbis na muli itong gamitin. Sa talumpati sa selebrasyon ng Earth Day, sinabi ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga
Nasa 2.7 million tons ng plastic waste ang nalilikha ng Pilipinas taon-taon at 61 metric tons ng solid waste ang napuproduce din kada araw. Bultuan niya nito ay napupunta sa landfill, dam site, ilog at water system o water supply system at nasa 20% lamang ang napapadpad naman sa karagatan. Sinabi ng environmental chief na hindi alam ng karamihan na tradisyonal na o nagawa ang plastic mula sa langis at natural gas o uling. Ang fossil fuel sources na nag-aambag sa climate change. Para tugunan ito, higit sa 800 malalaking kumpanya niya ang nagparehistro na at nangakong babawasan ang paggamit ng plastic sa ilalim ng Extended Producers Responsibility Act of 2022. Sa totoo lang ho, maraming hindi nakakaintindi sa pagre-recycle. Itinawid naman ng Clean Air Asia ang haka-haka kaugnay sa clean energy transition sa Pilipinas. Diniin din ito ang mga benepisyo ng renewable energy sa mga Pilipino. Ayon kay Glinda Batan-Baterina, Deputy Executive Director ng Clean Air Asia, outdated na po yung paniniwala na mahal ang renewable energy. Ipinunto nito na bumaba ang presyo nito dahil sa tumataas na global investment sa renewable. Sinabi pa ni Batan-Baterina, tinapyasan ng $520 billion ng integration ng renewable energy ang fuel cost ng electricity sector sa buong mundo sa pool ng pagsisimula ng siglo. Taliwas din sa haka-haka, sinabi pa ng opisyal na pinahusay ng mga advancements sa renewable energy at grid management ang reliability ng renewables kaya't magbibigay ito ng matatag na enerhiya sa bansa kahit pa pabago-bago ang panahon. Kaya rin niya ng renewable energy na matugunan ang tumataas na energy demand ng Pilipinas. Binigyan din ito na hindi napigil ng pagiging reliant ng bansa sa uling at energy shortage, agayon din ang mga brownout dahil patuloy pa rin itong nararanasan katulad ng Iloilo. Kaya sinasabi ho nila dapat magtuon na rin ho tayo ng investment sa renewable energy. Sinabi pa ni Batan-Baterina, patunay itong limitado ang traditional energy sources kaya kailangang lumipat ang bansa sa renewable sa lalong madaling panahon. Pero siguro mas maganda yung nuclear na technology na talaga, ano ha? Kasi maraming bansa ho ang murang kuryente dahil po sa nuclear technology. Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit naman sa 16 na kabahayan na tupok ng apoy sa Caloocan, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga aga, Jimmy. 16 na kabahayan na tupok ng apoy sa bayan ng Caloocan, Leyte. Kinilala ng Bureau of Fire Protection ang biktima na si alias Aldrin, residente ng Sitio Bajo, Barangay Santo Niño, Caloocan, Leyte. Nangyari insidente alas 3:10 ng umaga sa Barangay Santo Niño sa Caloocan. Rumisponde ang mga fire trucks mula sa bayan ng Caloocan, Garigara, Kananga at Batagob para maapula ang apoy. Nagsimula ang apoy sa bahay ni alias Aldrin at nakatupog sa mga kalapit na bahay na gawa sa light materials. Wala namang naiulat na nasugatan at pumalo sa halos 1 milyong piso ang halaga ng sunog. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dengan salamat, Jimmy. Madugong engkwentro sa Maguindanao del Sur, 7 ang patay, kabilang si BIFF Commander Carailan. Ito naman ang sugatan sa panig ng mga sundalo. Detalye ng balita mula kay John Di Makotak, RH19. Assalamualaikum, John. Alaikum assalam kayang Angel. Kasabay ng napakainit na panahon sa Maguindanao del Sur, uminiti ng husto ang maghapong serye ng sagupaan kahapon nang makaengkwentro ng 1st BCT, 1st SRC, 1st SRB Tacon sa panguna ni Captain Zazon ang grupo ng BIFF sa pamumuno ni Commander Caryalan sa Sitio Pendililang, Barangay Kitango, Datu, Saudi Empatuan, Maguindanao del Sur. Habang ang platoon Cat 99 led by 1st Lieutenant Lobrio na naka-blocking force sa katabing barangay ng Malangog, Datu, Unsay, Empatuan, Maguindanao del Sur ay nakaengkwentro rin ang papa-withdraw na sanang BIFF Caryalan faction at sa gitna ng bakbakan nagtamo ng tama ng bala ang isang unit ng KM-450 Mobile. Malubha namang nasugatan ang 7 sundalo na nakilalang sina 2nd Lieutenant Nigel Bastian, Sergeant Oliver Lanestosa, PFC Gerald Alawin, PFC Michael Composo, Private J.R. Alocada, Staff Sergeant Rold Romualdo, PFC Jericho Watil at Staff Sergeant Romualdo
Romualdo. Habang sa BAFF Carialan side naman, 7 ang patay at sa reporta military kabilang ang leader na si Carialan ang napatay. At 3 sa mga napatay na umano'y magkakapatid ay nakilalang sina Commander Munib Indong Animbang, Commander Sheikh Muhiden Indong Animbang, Commander Saga Indong Animbang. Na-recover din ang mga armas sa encounter site, isang unit ng R4, 3 units ng M16 rifles at isang unit ng M14 rifle. Habang agara namang dinala sa IPHO Maguindanao ang mga sugatang sundalo at sa Camp Sionco Hospital. May mga sibilyan namang nahintakutang nagsilikas habang nagpapatuloy ang ground clearing operations at blocking positions ng militar sa SPMS Box. Mula sa Kununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, John Sukran. Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Belgium, at sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng mundo, lalong-lalo na po sa mga seafarers natin, sa ating mga magigiting, mga poging mga marino, Maraming salamat po sa inyong patuloy na paglilingkod para sa bayan. At saka syempre yung ating mga OFW saan man pong panig ng mundo kayo naroroon, lalong-lalo na yung mga nandyan sa Middle East. Magandang umaga po. At saka syempre magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Canada, sa Amerika, sa Hong Kong, sa mga Pilipino dyan. Kumusta na kayo, Nangako naman ang tulong si Senator Amy Marcos para mapabilis ang pagbibigay suporta sa agri-fisheries, turismo, edukasyon at iba pang sektor sa Sulu. Ayon kay Senator Amy, ito'y upang mapalakas ang development ng Southern Island at mapataas ang kita ng mga residente na ilang dekada ng apektado ng kaguluhan at insurgency. Idiniin pa ni Senator Marcos na hindi tamang laging nalilimutan, laging huli at laging lugi sa progreso ang mga kapatid nating Muslim at iba pang residente ng Mindanao. Isa niya itong historical injustice na kailangang maituwid sa ngayon. Sinabi pa ng kapatid ng Pangulong BBM na 40% ng fishery development ng bansa ang nasa Mindanao, kaya dapat natutukan ito ng pamahalaan. Kailangan din niya na bigyan ang mga mangingisda ng Sulu ng malaking pasilidad, mga malalaking bangka, at dapat magtayo din ang fish processing facility para matugunan ang kanilang mga pangangailangan upang sila ay makasulong. Hinimok din ni Senator Marcos na siyang chair ng Senate Committee on Cooperatives ang mga lokal na mga magsasaka at mangingisda na bumuo ng kooperatiba para magkaroon ng akses sa pautang at iba pang mga proyekto ng gobyerno. Sa turismo naman, isinusulong ni Senator Amy ang pagbuhay sa barter trade sa pagitan ng Sulu at mga kapitbahay nitong Borneo at Sabah. Para naman masuportahan ang pag-aaral ng mga estudyanteng Tausug, naghain si Senator Marcos ng Senate Bill 2319 na layong i-convert ang Sulu State University o sa Sulu State College bilang isang state university. Bumisita si Senator Marcos sa Sulu ilang araw matapos ang selebrasyon ng Idul Fitir. Uy, yun daw po kasalan ni Catriona Gray at Sam Mildy. Tuloy? Sino ba kasi nagchichismas na sila hiwalay na? Maganda umaga, Pilipinas! Detale na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, kinilig, natuwa. Marami talagang nag-enjoy na netizens sa videos at photos na nagpakitang magkasamang muli ang engaged couple na sina Catriona Gray at ang kapamilya actor na si Sam Milby. Naku, Kuya Angel, usap-usapan kasi 'di ba parang hiwalay na sila? Pinagkukwentuhan na parang may problema sa kanilang relasyon at ang lahat ng haka-hakang iyon ay parang bulang naglaho. Nawala lahat dahil nakita sa video ang pagiging sweet ni Kat at ni Sam nung mag-celebrate nga ang kanilang manager na si Erickson. Marami ang natuwa talaga dahil ang sabi nila, sayang naman ang relasyon kung mawawala rin ito na tulad sa nangyari kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. Siya sige, imbitado ho kayo. Tsaka pag natuloy yan, picturean nyo. Pero hindi pa rin pang entry sa Pagcor Photo Contest,
Muli, tinatawagan natin ang mga amateur at mga professional photographers. Ipadala na ninyong mga entry sa PAGCOR Photo Contest 2024 at malalo ng naglalakihang premyo. Ang tema po ngayong taon nito ay po kay Ginoong Altenco, ang chairman po ng PAGCOR at CEO ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Harvest time ang tema para maipakita ang husay, pagsisikap ng mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi sa sambayan ng Pilipino. Tama-tama, uwi ako ng weekend sa Mindanao. Mapicturean nga namin yung mga ginagawa doon ng aming mga kapatid na magsasaka. Ayon kay PAGCOR Chair Tenco, dinagdagan din po ang kategorya ngayong taon to. Meron na hong drone category o mga larawang kuha mula sa impapawid gamit ang drone camera. Ang total cash prizes umaabot na po ng 2.23 million pesos ha. At saka ang mga pwedeng sumali 16 years old and above. Ang 8 mananalo sa conventional category, gamit po ang inyong mga conventional camera, makatatanggap ng tig 100,000 piso. So 100 times 8, 800,000 na kaagad yun. Tapos yun namang tigwa 8 din para sa drone at mobile category, tig 50,000. Ayun. Ang mga entries ay dapat kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Ngayon, ang inyong pong mga entries ay ipapadala po ninyo sa www.pagcor.ph/photocon2024. Ayan. Ay, at saka doon ho sa mga nagtatanim ho ng kakao dyan po sa lalawigan ng Quezon, pwede rin ho yan. Ha? Pwede yan, no? Kasi magsasaka pa rin ho, nasa sektor pa rin ho ng food security. Ayan, ha? Sa tulong naman ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magnaniyog na dating umaasa sa Copra, ngayon po ay mga MSMEs na. Dahil meron ho silang sariling brand ng tsokolating pinuproduce, ang Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot dyan po sa lalawigan ng Quezon, itinanim sa ilalim ng mga nyugan para mag-produce sila ng dekalidad na cacao beans at maging mga MSMEs. Kaya tandaan ho natin, pagka sinusuportahan po natin ang Tangerine Chocolate, sinusuportahan po natin ang sektor ng pagsasaka, ang ating mga MSMEs o maliliit na negosyante. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya ang Tangerine Chocolate, maaaring ito gawang lokal, pero taste and looks global. Sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, abangan din ho ninyo si Sherwin Alparo, nag-iikot na, paalis na dito sa studio. Mamaya natin sasabihin kung saan ho pupunta ha. Lakasan nyo na inyong mga radyo, baka kayo po ang matsyempuhan. 46 na makalipas ang alas 4. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Papua New Guinea, kay Orlando Antonio. Ayan, Antonio Orlando pala ha. Antonio Orlando, magandang umaga at magandang umaga din po sa mga taga Edmonton, Canada. Baka gusto ho ninyong pang-entry sa PAGCOR Photo Contest, yung pagkuha ho ng larawan ng ginagawang pagsasaka ha. Maniniwala ba kayo na may rancho na sinlaki lamang ng ordinaryong bahay? Siguro mga 200 square meters lamang ho yung rancho. Gagaling na rancho, ano ha? Sabi ko, hindi naman rancho yan. Hindi. Diyan kami nag-report, sabi ng isang opisyal. Bakit? Hatid kami ng baka. Hatid kami minsan dyan ng manok. Galing. Manok at baka lang. Bang lupit, ano ha? Sinlaki lang ho ng ordinaryong bahay ho yung rancho. Nandyan sa likod lamang daw po ng main office ng SSS. At saka bilib ka doon sa poging ranjero ha, kagaling mag-alaga ng mga pastol. Kahit hindi daw po qualified, basta magaling kang magtara, kahit kang bata ka. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Kaya ho, alang nangyayari ho sa Republika ng Pilipinas. Ay, teka nga pala, Senator Ralph Recto, kamusta ng koleksyon ha? Mukhang Bureau of Customs lang ang nakakagol. Yung iba'y panay drawing ilti nga. Lagay na tong ets pa. Tong pats pa. Secretary Ralph, dapat siguro mamurga ka na.
Aba, kapag kayo po'y namurga dyan, ha? Lalong-lalo na dyan sa tropang Ilte. Malamang dollar pong ilabas niyan. Matapos na po yung Abril, ha? Doon sa mga RDO natin. Ay sino gang nakagol sa inyo para matuwa naman si Secretary Puti? May konting yabang naman. Kayo din, baka hindi matuwa si Secretary Puti. Aba, mabalasa ho kayo. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Lalaking may dalang barel habang gumagala, arestado sa Subic, Zambales. Detalye na balita muna kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Arestado ang isang lalaki matapos makumpiskan ito ng hindi lisensyadong baril habang gumagala sa Subic, Zambales. Sa ulat, mula kay Police Lieutenant Colonel Romel Geneblaso, Chief of Police ng Subic Municipal Police Station, humigit kumulang alas 9:10 ng gabi. Isang tawag ang natanggap ng Subic Municipal Police Station hinggil sa isang lalaki na kahina-hinala umano ang kilos na nakasuot ito ng itim na bullcap, t-shirt na puti at asul na maong at nakatsinelas na may dala itong sako na nakalabas umano ang puluhan ng baril. Agad nagpadala ng mga tauhan sa lugar itong si Police Lieutenant Colonel Romel Geneblaso at i-verify ang nakuhang impormasyon. Hanggang sa positibong makumpiskan ito ng baril at dinala sa Subic Municipal Police Station ang suspect at sasampan ito ngayon ng kasong paglabag sa Prosecutor Office na Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kubilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maya pa bakikayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Brisbane, Australia. At syempre sa mga taga-Calamba, Laguna. Humingi na ng pamanhin ang Meralco Bolts basketball player na si Raymond Almasan sa ginawang pagdaan sa EDSA Busway. Aminado ang professional basketball player na mali ang kanyang ginawang pagdaan sa EDSA Busway. Nananawagan din si Almasan na huwag na sanang tularan siya. Sumunod na lamang sa batas para hindi magkaroon ng kaparehong problema. Parang that's wrong kasi ano natin na napalit sila ng dito sa Metro Manila, especially nilalabas naman sa TV na bakal din dumaan sa bus lane. So talagang evident na mali talaga ako doon. Talagang dapat hindi pa marisan talagang let's just follow the rules na lang. So para walang maging problema. Especially yan kung pumalo ako sa rules, hindi sana rin ako nagkaganto or may penalty pa, di ba? Ayan, huli man daw at magaling, tanggap pa rin yung sorry. At least nag-apologize. Una nang itinanggi naman lalaro na hindi niya tinangkang suhulan at tinakala lang agad na magbabayad kapag may nagawang paglabag. Ayun, akala niya may penalty ka agad. Oo. Anyway, at least maganda, di ba? Humingi na rin ho siya ng paumanhin. Magandang gising niya eh. Siguro nakapag-ultabayo yan. Ano nga ba ang ultabayo? Ito po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Anong ginagawa nito? Para hindi humainit ang ating ulo pagkagising ho natin, pagka tayo puyat, stress o pagod. Ba? Ang ginagawa po ng postbiotic na pumapasok sa ating katawan, pinagagana po, ina-activate yung commander ng ating immune system, ang plasmacytoid dendritic cell o PDC. Tapos, ang ginagawa po naman ng PDC, itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan at pinalalakas ang ating immune system. Kaya pagka tayo nakatulog ng mahimbing, syempre, may magandang sigla ka pag gising mo at handa ka na harapin ang panibagong hamon ng bagong araw. Ayan, Kaya nga po para ho sa mga namumroblema sa laging puyat, pagod, stress, mag-ultabayo. Dahil yan po ay nakatutulong base po sa mga pag-aaral. Hindi po chismis o hindi po mga yung mga testimonial based on clinical trials. Ayan, mula po sa mga pagsusuring ginawa ng Japan. Available po yan sa Lazada o Shopee online. Siguraduhin lamang po ninyo yan po ay galing sa Deoxys Health Ventures. Kung may mga katanungan pa po kayo, pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan. Ngayon, available din ho siya sa lahat ng branches po ng Mercury. Mercury Drug. Kung doon ho sa Mercury Drug malapit ho sa inyo, sabihan ho ninyo para mag-order ho
ho kagad sila, ha? Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon ho na matindi ang problema natin na kinakaharap sa mga hamon ng buhay, dala po ng stress, pagod at puyat, mag-ultabayo para tayo po ay magkaroon ng panibagong sigla. Si Boss Vic, si Vic Soto pala, 70 years old na. At para bongga ang kanyang celebration, gagawin niya ito sa Hong Kong. Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong, ha? Dyan, baka mag-perform dyan si Boss Vic. Detalye na balita muna kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Sa Hong Kong, isi-celebrate ni Vic Soto ang kanyang 70th birthday. Sa April 28 pa talaga ang birthday ni Bossing Vic. Pero nung nakarang Sabado lang ay sinelebrate na nila ito sa Itbulaga. Sa darating na weekend kasi aalis na sila kasama ang kanyang mga anak at apo, of course kasama ang asawang si Pauline Luna at pati ang mga kapatid niya para i-celebrate ang kanyang kaarawan sa naturang bansa. Mahigit 20 raw silang lilipad pa Hong Kong para maki-birthday kay Bossing Vic. Ang bunsong anak lang niyang si Baby Muchi ang may iwan dahil sobrang baby pa raw nito. Happy na si Vic Soto na kasama ang pamilya niya. Wala na raw siyang mahihiling pa kundi magpasalamat sa Panginoon. Gift of family at gift of friends ang inaasahan daw niyang regalo. Sobrang saya na raw niya. Sa ngayon ay happy na rin muna siya sa regular show niyang Itbulaga sa TV5 at may sitcom pa siya sa GMA7 na open 24/7. Wala raw siyang balak na sumali sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito po si Gorgie Rula. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Morley Gorgie. Endorsement naman ni dating Pangulong Digong, ipinagpasalamat ni na Senator Bongo at Senator Tol Tolentino. Detalye ng balita mula kay Raymond Pa sa Aris 28. Raymond. Nagpasalamat sina Senador Christopher Bongo at Senador Francis Tol Tolentino sa endorsement sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa ginanap na 42nd anniversary celebration ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP sa Cebu. Ayon kay Go, kahit maaga pa ay laking pasalamat nito sa dating Pangulo at sa kanilang mga kapartido sa patuloy na pagtitiwala. Tuloy lang ang kanyang serbisyo sa bayan at pagsuporta sa Pangulo at pangalawang Pangulo. Hugas kamay ito sa pag-alis sa salitang laban sa kanilang partido dahil wala umano itong kinalaman dito at desisyon nito ng mga miyembro ng partido. Para naman kay Tolentino, tumatanaw siya ng utang na loob sa dating Pangulo kaya't nagpapasalamat ito sa kanya dahil tiyak na makatutulong ito sa kanyang re-election bid sa 2025 election. Pabor naman ito sa desisyon na alisin na ang salitang laban sa PDP laban. Bahagi umano ito ng rebranding ng partido na hindi kailangan laging may laban kundi para naman sa kapayapaan. Kasama nilang inendorso ng PDP sina Senador Ronald Bato de la Rosa at aktor Philip Salvador. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. Ay, muli, paalala po natin sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon at sa mga nakatutok sa atin dyan sa abroad. Baka gusto ninyo ng magandang investment opportunity, samantalain ho natin itong alok sa atin ang Westchester Realty. Yung pong si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at Samira, napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport. At pinakamura na po yan na ready for occupancy unit sa buong housing industry. Ang down payment, 5% lang, pwede pang gives. Kaya yan na po yung pinaka-easiest term na inaalok po sa housing industry. So pag nag-down po kayo ng 20,000 pesos, all in na po yan. Pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Kung ngayon ho kayo bibili ng unit, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa Asian destination na tatamaan ng inyong lucky dart. Pwede kayong makapunta ng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand ng libre for 2. Kung ganyan ho kayo magpapareserve, kaya ano pang iniintay?
text na o tawag na doon po sa numerong ating binabanggit. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka nga pala ha, muli ang panawagan po sa atin ng Philippine College of Health and Sciences o PCHS. Magkakaroon po sila ng libreng o ng ano tawag dito, ng training para sa basic life support. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Makipag-ugnayan sa lalong madaling panahon sa PCHS, Philippine College of Health and Sciences. Teka muna, asa nga yung numerong yun? Ayun, yun ha. Hindi, punta na lang pala kayo. April 27 ito, alas 7 ng umaga, 3rd floor, social hall ng PCHS Annex Building. Nasa likod lamang po yan ng FEU. Yan po sa Moraita, Maynila. Maganda umaga, Pilipinas! Ano nga ba yung mga offerings ng PCHS? Ayan, Bachelor of Science in Nursing, ang dami. Meron silang Bachelor of Science in Pharmacy. Anyway, check nyo na lang ho yung website ho nila para ho malaman ho ninyo ano pa yung mga offerings ng Philippine College of Health and Sciences. Maganda umaga, Pilipinas! Nabigo ang Department of Social Welfare and Development ay pamahagi ang 36.34 billion pesos sa pondo sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps mula 2019 hanggang 2022. Ayon sa tanggapan ni Senator Amy Marcos, nangangahulugan ito na higit na 8 bilyong pisong pondo para sa 4Ps ang hindi na ipamahagi kada taon sa loob ng 4 na taon. Ibinalik kumano sa National Treasury ang nasabing pondo sa halip na mapakinabangan ng mga mahihirap na Pinoy. Sinabi pa ng tanggapan ni Senator Amy na ito ang dahilan kung bakit nirealign ang 8 billion pesos na pondo ng programa noong 2023 patungo sa ibang government social amelioration program. Ginit pa ng tanggapan ni Senator Amy na hindi lang gawa ng iisang tao ang nasabing realignment dahil hindi ganito ang proseso sa Kongreso. Inaprobahan ang realignment ng mga senador at mga mababatas na bahagi ng Senate Bicameral Conference Committee. Ang Bicameral Conference Committee report naman, inaprobahan din ang 2 kapulungan ng Kongreso. Sa kagustuhan naman ng tipirin ang limitadong salapi ng bayan at sa gitna ng pagkakatanggal o delisting ng 1.3 milyon na pamilya mula sa 4Ps noong 2022, nagdesisyon ng Senado na ilipat ang nasa 8 billion pesos mula sa 116.62 billion pesos na budget ng programa para sa 2023 sa ibang poverty alleviation program ng DSWD, kagaya ng supplemental feeding program. Sa kabila ng ginawang adjustment, umabot pa rin sa 107.61 billion ang pinanukalang pondo para sa 4Ps noong 2023 na sapat na para sa buong taon kahit ibalik pa sa listahan ang naalis noong 2022. Hindi rin umano ipinahayag sa ginanap na 2023 budget deliberation sa Senado na makatatanggap ng buong benepisyo ang mga na-reinstate ng 4Ps na listahan bunga ng isinagawang review na ibinatay naman o bibilangin magmula nang sila ay madilis. Matapos ang bicameral conference ng 2 kapulungan ng Kongreso, bumaba sa 102.61 billion pesos ang inaprubahong pondo para sa 4Ps para sa taong 2023 o mas mababa ng 5 bilyong piso. Inoprobahan umano ito ng mga senador at mga kongresista na bahagi ng Bicameral Conference Committee, pinagbotohan, inaprubahan ng 2 kapulungan at hindi desisyon ng iisang tao lamang. Maganda umaga, Pilipinas! Sugatan ng 3 katao kabilang ang isang bumbero at isang batang babae sa sunog na sumiklab sa bahagi ng West Bank Road sa Barangay Rosario, Pasig City. Ayon sa Barangay Rosario Ambulance Team, nagtamo ng 1st degree at 2nd degree burn ang balikat ng 33 anyos na lalaki habang galos naman sa katawan ng tinamo ng 5 taong gulang na bata. 50 kabahayan na gawa sa light material ang tinupok ng sunog na umabot ng 3 alarma. Si Attorney Bernard Claustro, presidente po ng Eagle Matrix Security Agency Incorporated, sila po yung dating nagbibigay ng seguridad sa ilang mga pangunahing instalasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Sila po yung nagbibigay ng seguridad sa mga airport. Kung nyo natatandaan, last week,
nakapanayam na ho natin siya dahil nga sa kanilang reklamo na bigla ang pagpapalit, ano ha? After more than two decades ng pagbibigay ho ng seguridad sa mga paliparan natin na nasa ilalim po ng kaap, papalitan ho sila. At ang worrying ho nila ay yung nga pong competency, yung kakayahan na magbigay ho ng seguridad nung bagong kumpanya. Sila 20 years na ho, ano? At properly equipped na. Hindi pa man ho nag-iinit ang ating puwet. Nasunog na kahapon yung 19 na sasakyan. Attorney Bernard Claustro, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Apo, and thank you. Apo, thank you. Thank you po. Thank you din po sa inyong pagkakataon na binigay ho sa atin para ho kayo makausap. Yun ho bang sunog na yun kahapon dyan po sa NAIA, pwedeng mapigilan? Kasi nung bang kayo ang nagbabantay dyan sa paligid ho ng NAIA, di ba pang mga paliparan, may mga ganyang insidente ba? Yes sir, may mga incidents na ganyan, mga grass fire and the like. Pero that could have been prevented kung may mga adequate measures in place. Number one, there should be yung presence ng guards. Okay. So, ang role kasi ng guards yan is first is to detect and then to respond and then to prevent. So, kung wala yung mga mechanisms na yan, talagang sasabog or mag-spread yung fire. So, ibig niyo sabihin, kahapon walang gwardiya? Maaring meron pero hindi niya na-detect. Tapos walang prevention mechanism na ginawa or masyadong late yung response. Wow. Teka muna, hindi na ho kayo ang nagsisecure dito sa area na ito, di ho ba? Yeah, that's not part of our area of responsibility. Sino ho ang nakakasakop dito ngayon? That is under NAIA, so they have their own security force. Okay. Ang sakop ho ng kaap, ano lamang ho? So yung mga facilities, yung mga radars, tapos yung mga provincial and regional airports. Sa ngayon, inlan ho ang mga regional airports natin na walang security dahil terminate na yung kanilang kontrata. Yung Region 11 or your Area 11, that is composed of Davao, Jensan, Cotabato, effective 1 April, wala na po silang security provider. Okay. Ano and pa then po? By May 1, meron na rin silang notice that they will be removing yung guards ng Area 1, Area 2, Zamboanga, which is very critical, and Tacloban. Okay. And ang pinapalit kanyo ay mga job order? Yes, sir. Job orders or JOs. Teka muna, sa patakaran ho kasi ng SOSYA, bawal ho ang job order. Kasi nga, sinong magiging responsable pagka may, may mga nangyari? Who will be held accountable? Tama po. So, yan, that's the big question. Who will be accountable? And then plus the fact that there is a legal issue on hiring and deploying of watchmen directly by the agency or the CAAP. Because before they can do that, there should be a license to operate, which can be issued only by the SOSYA. Number two, the personnel that they will hire and deploy as JO should be equipped with security license, considering that they will be performing watchman function or being a guard. And then another issue there is, itong mga ito ay in accordance ba with the standards prescribed by the ICAO or the International Civil Aviation Organization. And then thirdly, there is an impact on social, what do you call this, yung mass retrenchment. So was this action of CAAP na-consult ba yung Department of Labor? Attorney, sasabihin siguro ng kaap, matagal na kayo dyan, matagal na kayong nagninegosyo dito . Nung bang nagka-problema ho ba kayo? Meron ho bang sumabit sa inyo pong serbisyo? So far, I don't recall anything on record na sumabit kami, especially in terms of our operations. And also in compliance with labor standards, specifically, mga benefits ng mga guards. So, why repair an unbroken thing?
Di ba? That's something that I'm very puzzled. Di ba? Hindi ko maintindihan sa dami ng problema kinakaharap ng mga paliparan natin. Bakit mo kailangang baguhin ang isang wala namang problema? Yeah, you're very correct po. So that is something that a big question that each one should ask. Bakit ganito na? Why do you rock the boat when there is no problem? Or there are slight problems, but why don't you fix it well? Yung bang nangyaring total collapse ng airport nung January 1 years ago may security issue ho ba doon? Di ba maintenance yun? Maintenance, pero it's more on the technical side. Okay. Hindi naman sa breach of security. Okay. So hindi sa inyo 'yon, hindi problema 'yon. It's more of the management side dahil pumalpak yung ano. So sinong head nung ng Kaap at that time? At that time is DG Tamayo. Ngayon sino hong head ng Kaap? Siya pa rin po. Siya pa rin. Apo. So kahit pumalpak ng ganun, ala pa rin hong nangyari kaya pala Jesus, may ginoong buhay to. So again, sinasabi ninyo, marami tayong mga airports ngayon, one in Davao, yung Davao International Airport, na wala na pong nagpo-provide ng security. Yes, opo. At saka Gensan and Cotabato. Okay. And more airports coming soon. Teka muna, bakit kasi hindi na lang muna sila mag-status quo habang, di ba, naghahanap pa ho sila na talagang gusto nilang ipalit? Why terminate? Yeah, that should be a consideration that they will seriously consider. They have to put a transition aspect kasi yung gaya ng sinabi ko kanina, this will also include mass displacement of our security personnel. And this has an impact on our labor laws. So kaya nga tanong ko, nakonsulta ba dito yung Department of Labor before they will implement this? And then more importantly, is this in accordance with the standards prescribed by the International Civil Aviation Organization or ICAO? Hiring and guarding the airports with JO without any aviation security training. Okay. Attorney, I don't know. Ma-downgrade po tayo dito sa lower category pag nakita ito ng ICAO. Oo. Attorney, I don't know you from Adams, hindi ko kayo kilala. Pero nung ma-appreciate ho namin yung problema, kasi ako sumasakay ho ako ng eroplano every time. Ngayong weekend, uuwi ho ako ng probinsya, sasakay na naman ho ako ng eroplano, bigla ako kinabahan dito sa sinasabi ho niyo. Diba? Kasi sinasabi nga natin, pinakaligtas na mode of transport ang eroplano kasi yan sinisiguro ng piloto na technically okay siya. Pero pagdating ho doon sa security aspect, hindi na ho sa piloto yun External ho yan Di ba? Tama po. So, actually, the security should start from the ground, from take-off to landing, and even pre-take-off. So, kahit safe yung airplane natin, kung hindi naman safe on the ground, baka delikado yan. Baka naman nagtaas ho kayo ng presyo. Hindi po, kasi may prescribed standard by law na hindi ka pwedeng bumaba doon, pero that is the standard. Okay. Pero tapos na ho yung bidding? Tapos na po, pero so far there are 2 areas na nagkaroon na ng draw lots that I was mentioning last week. Draw lots? The rest, yes, draw lots po. Hindi ba dapat based on competency yan? Bakit draw lots? That is something, again, that I cannot understand that why do you put every bidder or yung mga bidders on equal footing when there cannot be a situation that they can be on equal footing unless your only basis is the cost. Sus, may gino. Kaya ho namin kayo binalikan, attorney, after nung makita natin yung sunog kahapon at helpless yung ating mga kababayan, teka muna, sabi ko nga, showcase natin to Pagkatapos mababalita. That could happen, sir, especially in airports that are not unguarded. Sige, attorney, at sana nga po nakikinig po ang Kaap at saka ang Malacanang si Secretary Jimmy Bautista. Secretary, hindi na ho biro ito. Pag tinignan ho ninyo, parang ordinaryong issue lamang ho ng bidding, but nung masunog ho
yung ilang sasakyan yun, 19 na sasakyan, dahil lamang po alang gwardya, ay teka, paniba, it's already a national security issue. Attorney, thank you ha. Thank you again for joining us. Magandang umaga po. Thank you rin. Thank you po. Si Attorney Bernard Claustro na dati hong namumuno ho dito sa kumpanya ho ng mga security na tumatanod ho dito sa mga sa mga paliparan natin. Ano bang nangyayari? Mr. President, sa dami ng problema nyo. Tsugiin nyo na nga ito mga, di ba? At saka doon ho sa mga nasunugan ng sasakyan. It's about time, Kung dati ho yung mga naperwisyo nung January, ano taon ba yun, 20, bago mag-pandemic yun after pandemic ba? Basta, yung na yun, yung biyaheng yun. Kasi galing ho kami ng Mindanao, naperwisyo talaga kami. Kung nakaligtas kayo sa klasot, it's about time siguro, yung mga nasunugan dito. Kasi yan ho, hindi ho naman yan Hindi naman yan fortuitous event Maiiwasan ho yan. Hindi ho naiwasan dahil po sa incompetence. Magandang umaga, Pilipinas! Alam ninyong napaka-importante ng security dun sa area? Alang security. May security man, hindi naman gang competent. Ay, sus me. So kung incompetent yung mga tao nakapaligid, yung bossing niya incompetent din. Mr. President, why are we keeping people with incompetency? Magandang umaga, Pilipinas! Baka sabihin niya naman, pabanat-banat ka pa rin yung English. Sige, bakit nyo po pinapanatili sa pwesto yung mga inutil na nagdudulot ho ng perwisyo? Kinabahan talaga ako nung malaman ko, pati pa na yung mga airport sa mga probinsya, ala ng security. Malabon PNP nagbukas ng hotline para sa mga nais magsumbong sa mga kinaroroonan ng mga nagtatagong wanted sa batas. Mabuti pa yung wanted, hinahanap yung mga incompetent na katulad ho nito, namamayagpag. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. Ay, kaganda ng tunog ni Edwin. Tutut. Anyway, kung saan man po malakad natin ngayon, huwag kalimutan magbaon po ng family alcohol. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Aba, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Balikan na natin si Edwin Duque. Edwin. May bundaga po yung jail. Binakusan na kagabi ang lidya ng Malabon na pulis para makatulong umano na maitibri ang mga wanted sa batas, partikular na ang may mga kasong patuloy umano nagtatago sa batas. Inalimbawan nito ni Police Colonel J.B. Bayan ang pagkakataon o ang pagkahuli kagabi sa dalawang nagsusugal kung saan ay nahulihan ito ng illegal na o itong baril na walang lisensya. Ayon dito kay Police Colonel J.B. Bayan sa mga nais umanong magpaabot ng impormasyon sa mga taong wanted o may mga warrant, mga illegal na aktibidad sa kanilang mga lugar o illegal na sugal o illegal na droga. Maaari mo silang magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page para agad nila itong tutugunan. Maaari din naman silang tumawag sa cellphone number na kanilang sa kanilang mismo istasyon sa 0998-598-7864. Tiniyak naman ang official na itatago niya ang kanilang pagkakilanlan para sila ay maproteksyonan. Wala pa rin sa kanala sa Pilipinas, Pisa rin sa Kusara Sonto 3. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edwin. Oras muna sa buong Kapuluan, 22 na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by... higop ho kayo ng mainit na tsokolate. Akala nyo, ang tangerine chocolate, na tsokolate lang, meron din silang tablia. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po, itinanim ho dyan sa ilalim ng mga nyugan para mag-produce sila ng dekalidad na cacao beans. Kaya ngayon, meron ho silang sariling brand. Tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magnaniyog, ng mga
magsasaka dyan po sa Laluinan, Quezon. Available po sa 0915-0995-5935 o dili kayo sa tangerinechocolate.ph. Yung may 10 variants po ng tangerine chocolate, gumamit po ng mga raw materials na galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil every time na tayo po'y tumatangkilik sa mga produkto po ng tangerine chocolate, tinutulungan din po natin ang ating mga magsasaka at ang ating mga MSMEs. Ayan, tangerine chocolate, gawang local, taste global. Available sa 0919-095-5935. Sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Meron pong 25 pamilyang biktima ng sunog sa QC. Binigyan ng tulong ng lokal na pamahalaan. Titali mula kay Bal Gonzales, RH5 Bal. Angel, tig sa 10,000 pisong tulong pinansyal ang ibinigay sa mga house owners habang 5,000 piso naman sa mga umuupa o renter. Ito yung tinanggap na ayuda ng 25 pamilyang nasunugan sa Batasan Hills, Payatas at sa Uyo sa Novaliches, Quezon City. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pamumudmod ng tulong katuwang ang mga tauhan ng Social Services Development Department. Ang 25 pamilya ay pawang mga nasunugan ngayong buwan ng Abril. Ang pamumudmod ng financial assistance sa mga nabibiktima ng sunog sa Quezon City ay bilang bahagi ng pagtulong para makabangon ng mga ito mula sa naranasang trahedya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Tama-tama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Ay, magandang umaga po kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. At syempre kay Ma'am Naida Amping dito po naman sa Maynila. Magandang umaga din kay Congressman Darur Plato ng Bulacan at kay Justice Max de Leon ng Court of Appeals. Coast Guard maghahatid ng perimeter security sa Balikatan. Magpapatupad ho naman ng perimeter security sa Balikatan exercises. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuya Angel, babakuran ng Philippine Coast Guard ang paligid ng Field Training Exercises o FTX ng Balikatan exercises ngayong taon. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, nagsisilbing bantay sa perimeter ang kanilang hanay sa kasagsagan ng pinakamalaking war games sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa press briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Balilo na 4 sa kanilang barkong i-deploy sa Palawan habang 2 naman ang ipadadala sa norte para sa Balikatan sa pagitan ng mga sundalo. Kapatid na kabilang ang direktang partisipasyon ng PCG sa kauna-unahang Multilateral Maritime Exercise o MME, tatampok o highlight sa Balikatan exercises ngayong taon at kasadong gawin sa dulong bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kasama rito ang Coast Guard din ng Estados Unidos at frigate naman ng French Royal Navy, bukod pa sa mga sasakyang pandigma ng Pilipinas at US. Sa Northern Luzon, kasado naman ang sinking exercise at Integrated Air and Missile Defense Activity na parehong isa sa gawa sa probinsya ng Ilocos Norte. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ma'am Dana Sandoval, magandang umaga po sa inyo. Tumatawag na po kami. Maganda umaga, Pilipinas! At para ho doon sa mga nag-aabang kay Sherwin Alparo, abangan nyo siya dyan sa Hulong Barangay Hulong Duhat sa Malabon. Lakasan na ninyo mga taga Malabon ang inyong mga radyo at telebisyon. Inimok naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino na isabuhay ang nakagawiang Filipino Hospitality para mataguyod ang turismo ng bansa. Tampok sa latest vlog ng Pangulo ang kanyang paghahalimbawa ng hospitality sa ginagawa ng Malacanang tuwing may bumibisitang leader mula sa ibang bansa. Sinabi ng Pangulong BBM dahil mainit din tayo tinatanggap ng mga binibisita nating bansa, lubos ding pinaghahandaan ng palasyo ang pagbisita ng mga foreign leaders. Ayon sa Pangulo, nakatutulong itong mapagtibay ang ugnayan natin sa iba pang mga bansa na kalaunay nakatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Mahalaga na ang ating bisita, pakiramdam naman nila ay very welcome sila dito. Para naman maging mas matibay ang ating pagsasama, ang ating mga agreement, ang ating mga partnership sa iba't ibang bansa. Ano naman natin sa panahon ngayon, sa mundo ngayon, kailangan marami kang kasama dun sa iyong ginagawa. At ganyan na rin ang ekonomiya ng buong mundo. Kaya importante na malaman nila na mahalaga sila sa atin. Iyon. At para magandang image din ho ng ating mga lesbo, pinabubura
Pinatatanggal na ng PNP ang mga hindi nakatagong tato sa mga pulis. Sa ilalim ng Memo Circular 2024-023, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo na dapat ideklara ang kanilang tato na hindi kita o dapat itago daw po yung mga tato. At hindi na ito dapat mandagdagan. Kabilang sa pinatatanggal ang yung mga tato na medyo extremist, religiously discriminatory, offensive, racist, sexist tattoo. Ang exempted lamang ay yung mga tatong eyebrow, eyeliner at saka lip tattoo. Oo naman, kasi mahirap yan. Kasi meron ko kakilalang colonel nakatato ang kilay. Okay, kasi naman para maganda naman tingnan. Oo. Hindi, lalaki siya. Lalaki. Oo naman. Bakit tanggap na yun pwede na yun. Ayan. Sinabi pa ni Colonel Pajardo na hindi rin tatanggapin sa PNP ang mga aplikanteng may tato kahit pa nakatago. Lagot kayo. Noon pang March 19, ipinasa ang memorandum at magiging epektibo 15 araw matapos na ito ay malathala. Kaya doon sa mga mag-a-apply ng pulis, kung kayo po may tato, tanggalin nyo na yan. Ipaburan nyo na yan dahil hindi ho kayo makakapasa sa recruitment. O nga naman, pangit kasi tingnan Diba? Tato nakalagay dyan. Tapos parang tato ng Sigi-Sigi Sputnik. O kaya ng bahala na gang. Pangit ho ang dating. Parang galing sa loob. Uy, teka muna. May winner na kaagad si Sherwin Alparo. Ka-announce pa lang natin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, pero kung ang malakas promo ay dadalhin natin dyan sa Christchurch, New Zealand, Sherwin, akong pupunta. Ayan. Magandang umaga sa mga taga Christchurch, New Zealand. Sherwin, sino yung nahuli mo? At kung pupunta ka sa Christchurch sa New Zealand, dapat ang premyo natin $1 na. O naman, syempre naman. O magkano yun? 1,000. Convert natin sa pera ng New Zealand dyan ha. Pero wala pa tayo sa New Zealand. Dito pa tayo sa Hulong Duhat, Barangay Hulong Duhat, dito yan sa Malabon. At ngayong umagang ito, swerteng-swerte, itong ating viewer dahil biro mo, naka-Bluetooth na, nanonood pa sa cellphone niya. Wow. Yan ang ating winner ngayong umaga ay, pangalan mo ate? Becca Jimenez. Ate Becca, palagi ka ba nakatutok sa DZRH? Opo. Ang sarap. Dahil palagi... Ang sarap ng ngiti ni Nanay Becca, no ha? Mukha siya artista no? Oo naman, no. Taga saan si Nanay Becca, Sherwin? Namatay na si Chandra. Taga saan si Nanay Becca? Taga dito kayo. Hulong Duhat, Malabon. Hindi, anong probinsya? Anong probinsya nyo? Probinsya, Paumbong po. Sabi ko na nga, ba taga Bulacan Yan ba ang mukhang Paumbong? Oo. Hindi. Sukang Paumbong naman iniisip mo, yan ang gandang Paumbong. Di ba? Puto bombong. Talaga, di ba? Palagi nakatutok sa DZRH. At anong paborito mong programa tuwing umaga? Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Ang sinong paborito mong announcer? Si Angelo Palmares. Angelo Palmares, meron kang 1,000 pesos. Ang sarap ng ngiti ni Nanay. At dahil maganda ka, kamukha mo si Sandra Romero, gusto mo bang lalong gumanda? Siyempre naman. Ito, pampaganda. Bibigyan namin ng DZRH t-shirt. Yan, no? Lalo kang gaganda pag sinot pang DZRH t-shirt. At meron pang pampasaya dahil masaya ka na, Ate Becca. Lalo ka pang sasaya dahil meron kang grocery bag mula sa DZRH. Yan. Dami Salamat po. Maraming salamat din sa pagtutok sa DZRH at palaging pagsubaybay sa mga programa lalo sa Magandang Umaga Pilipinas at kay Angelo Palmones. Kaya live muna dito sa bahagi ng Barangay Hulong Duhat sa Malabon, RH number 6.
Sherwin Bata Alparo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Nanay Becca, good morning uli. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, araw-araw kaming nakatutok dito sa Switzerland. Sabi ni Wilfried. Mahirap din kasi yung person. Yung apelido lang, Wilfried. Okay. Good morning and happy viewing dyan po sa mga suki natin sa Switzerland. Okay, magandang umaga po sa inyo. Alam mo yung ngiti kanina ni Nanay Beck, parang nakaulta bayo. Yung bang pagharap mo ng salamin, talagang kondisyon na kondisyon mo. Di ba? Kasi tumama siya ng 1,000. Pero kung gusto nyo araw-araw, para kayo tumatama sa loto, eto, mag-ulta bayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano pong ginagawa ng ulta bayo? Nagtataglay po kasi ito ng postbiotic na dinevelop po ng mga Hapon para matulungan nga po yung kulang sa tulog, yung stressful ang buhay, at saka laging pagod. Ayan, Anong ginagawa ng postbiotic? Pagpasok po niyan sa ating sistema ng ating katawan, ito po yung nag-activate ng commander ng ating immune system o yung tinatawag na plasmacytoid dendritic cell para itabo yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po natutulog. Kaya habang tayo natutulog, nagkakaroon tayo ng bagong sigla para kinabukasan pagkagising mo. Relax na relax ka. Tapos sasabihin mo, Engineer Het, ang pogi mo ngayon. Siyempre sasabihin naman ng mahiwagang salamin, dati na Het, tiwala lang sa sarili. Ayan, ilan na bang girlfriend mo ngayon, Het? 4? May ginoo, dagdagan mo pa. Ayan. Anyway, may mga katanungan pa ho kayo sa benepisyo po ng Ultabayo, makipag-ugnayan sa 0917-110-6580. At available po yan sa Lazada at Shopee, pero siguraduhin lamang ho ninyo galing po yan ang Tioxis Health Ventures. Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Tulong ho yan para tayo po yung magkaroon ng magandang tulog, para magkaroon ng panibagong sigla. Ayan, kaya dati yung mga nanlulupaypay ng hinaharap ng mga senior citizen, ngayon, bumabangon. Available po ang Ultabayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kaya lang kanina may nagsasabi, J. Benguet, awan? Apay? Sige, i-check ko natin i-check ko natin sa Mercury. Bakit walang Tioxis? Walang Tioxis, walang Ultabayo dyan sa Benguet ba yun? Check natin Maganda umaga, Pilipinas! 39 makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion! Kasama si Kuya Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas! 45 minutos mahigala human malabay ang alas 5 sa buntag. Binisayan international ga itong mga audience ron. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Sa mga nakatutok na, si Roberto Cantero dyan sa Tokyo, Japan. Nakatutok ko sa atin. At saka magandang umaga din kay JAM. Sabi niya, mas mahirap nga i-pronounce yung mga French na pangalan. Mantakin mo ang Roy. Rua. Ganun daw pronunciation yan. Kaya pilitin natin Tullier Wilfried. Ayan. Yung suki natin dyan ho sa New Zealand. Magandang umaga kay Tullier Switzerland pala, hindi New Zealand. Tullier Wilfried. Yan po sa Switzerland. Okay. So, sa lahat ng ating mga suki overseas, bukas pwede na hong sumali uli online ang mga nanonood sa atin via internet sa ating mahiwagang tunog. Bukas yan. Maganda umaga,
Pilipinas. Ito, hindi mahirap bigkasin. Si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira. Ayan. Mga proyekto naman yan ng Westchester Realty. Kung naghahanap po kayo ng magandang investment opportunity, ito na yung pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon with easiest term. Aba 5% down payment lamang, pwede pang gives. Kaya yung 20,000 pesos unin nyo, malayo nang mararating. 20,000 pesos all-in down payment. Pagkatapos, after 7 days, pwede ka na maglipat bahay agad dahil pasado ka. Siyempre, kinakailangan pumasa ka sa mga panuntunan ng Pag-ibig Pan. Lipat bahay ka agad. Available ho kasi yung mga units na nyo pong bibilhin. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ayan. Sa naghahanap ng papa at mama na apam, ito yung pagkakataon nyo. Punta ho kayo dyan sa si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at saka Samira. Ayan. 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa anumang Asian destination. Pwede ho kayong magtungo ng libre sa Japan, sa Thailand, sa Singapore, sa Taiwan o dili kaya ay sa Thailand. Ayan, ha? Pero kinakailangan magaling kayong magpukol ng dart. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! Patay naman ang isang walang tunggulang na bata matapos na matrap sa kanilang nasusunog na bahay sa Barangay Luok, Malolo City sa Bulacan. Kinilala ng pulisya ang nasawing bata na si Haris Buesa. Inaalam pa ng otoridad ng buong detalye kung bakit naiwan ang bata sa loob ng nasusunog na bahay. Ayon sa PDRRMO, nagsimula ang sunog dakong alas 11 ng gabi. Mabilis na kumalat dahil gawa lamang sa light material sa bahay na ganun din yung kanilang mga kapitbahay. Hindi pa matukoy ng otoridad kung ano sanhi ng sunog at kung magkano ang kabuang napinsala. Dalawa katao naman ang patay din sugatan ng siyam sa sunog sa isang residential area sa barangay sa Marcela Street, Barangay 27, dyan po ito sa Caloocan City. Kinilalang nasawi na 81 anyos na lola at ang kanyang 21 anyos na apo. Alas 12:45 ng hapon ang sumiklab ang sunog sa unang palapag ng bahay. Tumagal lang mahigit isang oras bago tuloy ang naapula. Alas 2:33 na ng hapon. Bukod sa maglola, nasawi din ang 17 imported na aso. 21 imported na pusa sa nasunog na bahay. Naku, talaga ho ngayon napakainit ho ng panahon kaya kinakailangan ng ibang pag-iingat ho natin, ha? Ito naman, isang vape shop naman at 3 kabahayan ang nasunog sa Barangay South Sembo sa Taguig. Ayon sa Taguig Fire Station, dako alas 11 ng gabi, tuloy ang napula ang sunog na nangyari sa Darsen Vape Shop kasama o na nasa General Lunas at P. Gomez Street. Tinatayang nasa 250,000 ang halaga ng ari-ari ang napinsala habang 5 pamilya naman o 15 individual ang nawalan ng tirahan. Ang problema ho, abang tayo ay namumroblema sa panahon ng tagtuyot na matinding init ng panahon, saka naman walang sapat na supply ng tubig. Pagkatapos ang ating mga fighting engines hanggang ngayon nakadepende pa rin sa pagbubuga ng tubig. Samantala sa buong mundo, ang uso na ho ngayon yung compressed air foam system, yung CAPS. Dati meron na ho nag-i-introduce dito sa Pilipinas, kaso locally made. Cebu lang yata bumili. Cebu International Airport na. Tsaka yung mga ilan-ilang mga iba't ibang mga maliliit na mga kumpanya kaya hindi nag-take off bakit nga naman daw natin i-investa na ganun? Mas mura yung nabibili sa China. Tapos, ang repair center, rapid Saan ka nakakita? Bibili ka para magkaroon ng palpak na maintenance. Ayoko nang pasamain ang umaga ho ninyo. Magandang umaga, Pilipinas! Pagka ganyan mga procurement sa gobyerno talaga, minsan talaga, sus ko, mga milagro. Sapat naman ang contingency fund ng mga ahensya ng gobyerno para tulungan ang mga Pilipinong naiipit sa mga gulo at nadigmaan gaya ng nangyayari ngayon sa Israel at Iran. Ayon kay Ron Zalo, ang chair ng House Committee on Overseas Workers Affairs,
sapat ang pondo hanggang sa matapos ng taon. Ayon kay Salo, 1.5 billion pesos ang inilaan para sa DFA, mahigit 2 bilyong piso naman sa Department of Migrant Workers at nasa 5 bilyong piso ang para sa OWA. Sakali niyang tumindi pa ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, handa naman ang Kamara na maglaan pa ng supplemental budget na pondo yung ating gobyerno. Tama rin po kayo na Abril pa lang po ngayon at 8 buwan pa ang natitira sa taong ito, nakikita naman po natin na mayat-maya po yung challenges na kinangarap po ng mga OFWs po natin. Kahit saan, every time po na may mangyari na sakuna, may mangyari na sigalot sa anumang bansa, nakikita po natin na sigurado may kababayan po tayo na nanduroon. It's just a question kung sila po affected o hindi. Kaya sinigurado rin po natin na tanungin kung may sapat po ba talaga na pondo. 52 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga Pilipinas! Malalaking pangyayari muna sa Metro Manila ay hatid sa atin ni Ivan. Ivan, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Narito ang mga pinakahuling balita sa Metro Manila ngayon. Sa Quezon City, nag-abiso ang Maynilad sa mararanasang water service interruption sa ilang bahagi ng lungsod ng Quezon dahil sa isasagawang pressure test. Ilan sa mga apektadong barangay ang Maharlika at NS Amoranto simula alas 10 ng April 24 hanggang alas 6 ng umaga ng April 25. San Agustin at Nagkaisang Nayon, alas 10 ng gabi ng April 25 hanggang alas 6 ng April 26. At sa Santo Domingo, alas 10 ng April 26 hanggang alas 6 ng April 27. Sa Pasay, pansamantalang isinuspinde ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Pasay City ngayong araw hanggang bukas. Ito ay dahil sa inilabas na Climate Heat Index forecast ng Pag-asa na inaasahang mararamdaman ang hanggang 42 degrees Celsius na heat index sa lungsod. Sa NCR, humigit kumulang 500 PNP personnel ang nasibak sa pwesto sa NCR Police Office dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na droga at iba pang irregularidad sa serbisyo. Ayon kay Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., ang datos na ito ay mula sa 9 na buwang internal cleansing sa kanilang hanay. At yan ang mga pinakahuling balita sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH Ivan Asyado. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Ivan Asyado. Kinumpirma naman ni Speaker o kumpiyansa naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na darami pa ang pamumuhunan ng mga Amerikano sa bansa matapos sa matagumpay na Philippine Dialogue sa Washington DC kung saan ipinakita ang kagandahan ng pamumuhunan sa bansa. Sa naturang event, ipinakita ni Finance Secretary Ralph Recto ang sa mga negosyanteng Amerikano ang natatanging pamumuno ng Pangulong Marcos. Ang mga magandang polisiya ng administrasyon, sinabayan pa ng pro-business reform na mistulang red carpet para sa mga dayuhan at mga lokal na pamumuhunan. Sinabi ni Speaker Romualdez na mayroong mga mamumuhunan na nagpahayag na rin ng kanilang interes na maglagak ng kanilang negosyo o dili kay palawigin pa ang kanilang operasyon para suportahan ang plano ng administrasyon na maging mabilis ang pagnenegosyo sa bansa. Samantala, bumaba naman sa pwesto ang pinuno ng Israeli Military Intelligence Directorate dahil sa pagkabigong mapigilan ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7. Ang pagre-resign ni Major General Aharon Haliba ang unang pagbaba sa pwesto ng isang senior official sa harap ng naging mapaminsalang assault sa Israel. Sa resignation letter ni Haliba, sinabi niyang dala-dala niya hanggang ngayon ang malagim na pagkabigo simula ng araw na hindi mapigilan ang pag-atake. Una rito, nag-public apology ng general at inaming siya dapat sisihin sa nangyari at na lahat ng mga pinsalang nagresulta dito. Yan ang opisyal! Hindi makapal ang muka! Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay John Paul Sartre. Sartre, ayan daw pong pronunciation yan. Ang sabi niya, words are more treacherous and powerful than we think. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Angel po ito, Angelo Pulmones. Maraming salamat.